Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beans Things at ito ang How to Go series Season 2. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Valenzuela City. Mabuhay! So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga pilgrims, mga relihiyoso at relihiyosa at mga deboto ng Our Lady of Fatima kung paano makapunta sa pambansang dambana ng Nuestra Señora de Fatima sa Valenzuela City. Paalala, dahil taga-south tayo, sa south tayo magsisimula. Pero ang mga pilgrims na galing west o east ay pwede nyo naman pong sundan ang travel guide na ito. At isa pang paalala, gagamit lang tayo ng commute. So hindi po tayo gagamit ng private vehicle, gagamit lang po tayo ng public transportation. Sa ganun, lahat ng deboto ng Our Lady of Fatima ay makapunta sa napakagandang simbahan na ito. Kaya muli, ito ay part 1 ng how to go to the National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Valenzuela City. Bago tayo dumako sa direction time, bigyan ko muna kayo ng kaunting impormasyon tungkol sa Our Lady of Fatima at sa kanyang simbahan. The Solemnity of Our Lady of Fatima ay ginuginita tuwing Mayo 13 o May 13 kada taon. May 13. Bakit nga ba May 13? May 13 is the anniversary of the apparition of Our Lady of Fatima to the 3 shepherd children in a small village of Fatima in Portugal in 1917. At marami ng milagro ang nangyari pagkatapos ng araw na yon. Kaya iginugunita natin ang May 13 as a celebration ng apparition of Our Lady of Fatima. Beans Things, may tanong ulit ako. So itong Our Lady of Fatima ba o ang National Pilgrim Image of Our Lady of Fatima ay isang canonical coronada? Yes! The National Pilgrim Image of Our Lady of Fatima was canonically crowned on February 25, 2024. So the coronation took place at the National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima on February 25, 2024. It also marks the 38th anniversary of the EDSA People Power 1. Imagine, nakoronahan ang National Pilgrim Image of Our Lady of Fatima sa araw ng anibersaryo ng EDSA People Power 1. Tandaan po natin na itong imahen na ito ay naging significant sa kasaysayan ng EDSA dahil ginamit ang imahen na ito para mapatalsik ang rehimeng Marcos noong dekada 80. Kaya napakahusay na gawin ang canonical coronation ng imahen na ito sa anibersaryo ng EDSA People Power 1. At ang ironic, 'di ba? Kasi ang presidente ngayon ay ang anak ng presidenteng pinatalsik noon. Ito ang ginamit na tool para mapatalsik ang ama, ngayon makokoronahang kanonikal sa panahon ng kanyang anak bilang pangulo. Kaya maybe Jesus and Our Lady of Fatima have some grateful message to us. Tayo na lang ang dapat makaintindi. So naibigay ko na ang mahahalagang impormasyon ng National Pilgrim Image of Our Lady of Fatima. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang mga mahahalagang petsa kung kailan magandang pumunta sa simbahan na ito. Ang una na dyan, syempre, ay ang kanyang kapistahan. Pwede kang pumunta sa National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima tuwing May 13 ng kada taon. Dahil May 13 ang kapistahan ng Nuestra Señora de Fatima. Kung hindi ka naman makakapunta sa kanyang kapistahan, pwede ka naman pumunta sa kanyang canonical coronation anniversary na tuwing February 25. So magandang pagkakataon kasi ang February 25 ay isang regular holiday, kaya imposibleng hindi ka makakapunta sa kanyang dambana para makiisa sa kanyang canonical coronation anniversary. At kapag hindi ka makapunta sa dalawang petsang binigay ko, pwede ka rin namang pumunta sa araw na ito, ang Feast of Saints Jacinta and Francisco Marto. So itong dalawang batang santo ay na-canonize during the 100th anniversary ng apparition ng Our Lady of Fatima. Ang kanilang feast day ay February 20. So ayan ang tatlong petsa na pwede niyong puntahan ang simbahan na ito para makita niyo yung lakas ng debosyon, yung kagandahan ng simbahan at marami pang iba. Pero syempre maraming events ang simbahan na ito. Kaya sinasuggest ko na i-follow nyo ang kanilang mga social media pages
pages para sa ganoon makita nyo na kung kailan merong magandang event o kung kailan may ganap ang simbahan para sa mga deboto. So i-follow nyo ang social media pages ng National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima para sa ganoon ma-schedule nyo na kung kailan kayo makakapunta sa simbahang ito. So that's enough information. Jump na tayo sa exciting part, ang travel direction. So ang una mong gagawin para makapunta sa simbahan na ito ay pumunta sa pinakamalapit na bus station. Kapag nasa bus station ka na, siguraduhin mo na merong biyaheng Buendia LRT. Alam ko marami sa south sa atin ay may mga biyaheng bus na papuntang LRT Buendia. Kapag ang nakasulat sa bus ay may nakasulat na Ayala MRT, okay lang, pwede nyo pong sakyan yun. Basta merong nakasulat din na Buendia LRT. Pero mas prefer ko ang bus kapag ang biyahe ng bus ay Buendia LRT lang ang nakalagay. Para hindi na siya dadaan ng Ayala, ng Paseo, at ng marami pang iba. Meron naman po kayong makikitang mga bus na biyaheng LRT Buendia kaagad, mag-abang na lang kayo sa highway. Pero kung meron naman sa bus station nyo, much better. So ayun, dahil taga-south tayo, sumakay tayo ng bus na biyaheng LRT Buendia. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang Buendia ay LRT Hill Puyat Station. So ang bus fare mula Pasita hanggang Buendia ay 77 pesos. Kapag nasa Buendia ka na, ay bumaba ka na. Ang bababaan mo ay Chowking na malapit sa footbridge. Laging doon ang babaan kapag galing Pasita o kahit galing Binyang. Doon lagi ang babaan ng Buendia LRT. So kapag baba mo sa Chowking, maglakad ka lang po ng padiretso papunta sa Hill Puyat Station. Matatanaw nyo naman ang Hill Puyat Station dahil nasa itaas ito. So pumunta ka ng LRT 1 Hill Puyat Station at pumunta ka sa hagdan na nakasulat to Roosevelt o to FEJ Station. Kapag nasa Hill Puyat Station ka na, nasa ticketing booth ka na, bumili ka ng ticket na papuntang LRT 1 Yamaha Monumento Station. Ang LRT 1 Hill Puyat Station to LRT 1 Yamaha Monumento Station ay 30 pesos. So hindi ka maliligaw sa LRT dahil meron namang mga mapa ng estasyon sa taas ng bagon. Pati meron namang nag-aanunsyo kung anong estasyon ka na. At makikita mo naman sa labas kung anong estasyon na ang napupuntahan mo. Kaya hindi ka maliligaw sa LRT 1. Basta tandaan nyo na sa Yamaha Monumento Station kayo bababa. Pagdating nyo ng LRT 1 Yamaha Monumento Station ay bumaba ka na. Pagbaba mo sa estasyon ng tren, pwede ka nang mag-abang kaagad ng jeepney na biyaheng Fatima. Pero kapag hindi doon humihinto ang mga jeep, hihinto naman siya sa isang mall malapit sa Yamaha Monumento Station. Kaya pwede mo rin lakarin, hindi naman sobrang layo, pero mapapansin mo na doon humihinto lahat ng jeep. Pumunta ka lang sa harap ng SM City Grand Center, yung malapit na mall sa Monumento Station, at sumakay ng jeepney na biyaheng Fatima. Kapag ang karatula ng jeepney ay nakasulat Fatima, sakyan nyo yun dahil dadaan yun malapit sa simbahan. Ang pamasahe mula SM City Grand Center o ng Yamaha Monumento Station papunta sa Fatima ay 13 pesos. So hindi naman kalayuan ang biyahe na ito, madadaanan nyo yung monumento ni Bonifacio pagkatapos malalagpasan nyo rin yung ibang mga buildings ng Our Lady of Fatima University. So ang palatandaan kapag malapit ka na sa simbahan ay meron kang makikitang napakalaki at napakagandang arko sa may kanan nyo po. Kapag nakita nyo na yung Fatima Avenue sa kanan nyo o yung arkong napakaganda at napakalaki na may nakasulat na Pambansang Dambana ng Birhen ng Fatima ay bumaba ka na. So pagbaba mo rito, daanan mo lang yung walkable path na kung saan hindi siya mukhang kalsada dahil pedestrian friendly ang daan na ito. Hindi pwedeng pumasok ang sasakyan, hindi pwedeng pumasok yung mga motor dahil pedestrian friendly po ang path na ito. So daanan nyo po yung walkable path na ito sa may kaliwa at makakapunta ka na sa National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Marulas, Valenzuela City. Di ba ang dali lang? So ang gagawin mo ulit ay mag-bus ka papuntang LRT Buendia. Pagdating ng LRT Buendia, pupunta sa Hill Puyat Station. Sa Hill Puyat Station, bumili ng ticket na papuntang Yamaha Monumento Station. At pagdating mo sa Yamaha Monumento Station, sumakay ka ng jeep na papuntang Fatima. Pagdating mo sa Fatima Avenue o yung may arko ng Pambansang Dambana ng Birhen ng Fatima, bumaba ka na at maglakad ka lang ng kaonte at makikita mo na ang National Shrine and Parish of Our Lady
Lady of Fatima. Ganun lang kadali para makapunta sa dambana na ito sa National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Marulas, Valenzuela City. Ayan, so dito na po nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat ulit sa inyong panonood, and remember, para sa full details ng travel direction na ito, subscribe kayo sa aming channel na Beans Things. Sana makuha ko ang suporta nyo para mas marami pa tayong travel guide na magawa para sa inyo. At i-follow nyo rin yung aming official TikTok channel na Beans Things. So dito ko ina-upload yung mga shorts, yung ibang fiesta highlights in a portrait perspective, at yung iba pang mga videos such as travel guide and yung mga canonical coronation moments. At meron din tayong Instagram account. So i-follow nyo rin ako sa Instagram account para makita nyo yung kagandahan ng fiesta through pictures. So kung ang YouTube ay isang paraan para makita nyo yung fiesta highlights in a video perspective, so ang Instagram para makita nyo in a photo one. At i-share ko na rin sa inyo, so itong nasa harapan ko, so itong dalawa, ito ang nasa altar o nasa retablo mayor ng simbahan ng National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima. Unique nga ang Our Lady of Fatima na ito dahil ang imahe ng Fatima na ito ay merong Immaculate Heart. So sanay tayo na ang imahe ng Our Lady of Fatima ay isang maputing, maamong tignan, pero walang pusong nakalabas. Pero ito, meron siyang Immaculate Heart na nakalabas. Our Lady of Fatima, pero may Immaculate Heart. Ito na rin daw ang pinakamatandang imahe ng Our Lady of Fatima sa buong Pilipinas. At itong mga estampita na nasa harapan, ito ay mga estampita ng canonical coronation of the National Pilgrim Image of Our Lady of Fatima. So pinagpala tayo dahil 5 ang nakuha natin. Lahat ng debotong nasa loob ng simbahan ay binibigyan ng estampita at pinagpala tayo na binigyan tayo ng 5. Kaya ito ang canonical coronada, ang National Pilgrim Image of Our Lady of Fatima, at ito naman ang mga imahe ng nasa main altar ng simbahan na kung saan meron nga siyang Immaculate Heart. So ayun, tapos na ang part 1 ng how to go to the National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima sa Valenzuela City. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at lagi po nating tatandaan, magdasal bago bumiyahe para tayo'y nagagabayan at maingatan sa ating biyahe. Kaya muli, maraming salamat at mag-ingat po ang lahat. Viva la Virgen! Viva!